pa sa walang hanggan. Amen. Gloria Patri et Filio et Espiritu Sancto, sicut erat et principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Qualis Pater, talis Filius, talis Spiritus Sanctus. Amen. Si Jayron, 18 taon nang deboto ng Poong Jesus Nazareno. Akala niya noon ay suntok sa buwan na ang pangarap niyang makapag-asawa at makabuo ng sariling pamilya dahil sa kanyang kasarian. Sa pamamanata sa Poon ay nakilala niya ang kanyang naging kabiyak na parte rin ng LGBTQIA+ community, isa ring deboto. Ang kanilang pagmamahalan ay biniyayaan ng 2 anak. Kung tawagin kami noon, partners in crime. Hanggang sa nangyari na pati pambayad ng bills, pambayad ng kung ano-ano ng pagkain, pinoprovide niya. Tapos, nagsabi ako sa kanya na same din pala siya ng pagsabi sa akin. Na same, the feeling is mutual. Hindi lamang pagkakaroon ng pamilya ang hiling na natupad. May mga dasal na rin daw na ibinulong si Jayron sa Poong Jesus Nazareno na nagkatotoo. Try ko kayang ibulong yung isa sa malapit sa puso ko na biktima siya ng drugs. At the same time, na talagang nagsusugal, na... Kumbaga na pariwara talaga ang Opo, buhay. talagang parang Na ibang wala na landas siyang direction. niya. Opo. Oo. Nakulong siya about less than 2 years. Oo. Lahat yon araw-araw iniiyak ko kasi walang gustong tumulong, walang gustong magbigay. Talagang lahat ipinapangutang ko. Tapos, nung time na yon, nakalaya siya. Nung nakalaya siya, After 2 years. opo, mga less than 2 years, gano'n. Umokay siya. Minsan ding hinamon ang kanyang pananampalataya nang malagay sa peligro ang kanyang anak. Last year, nandun na kami sa Quirino, kami nung panganay ko, nasa Quirino grandstand na kami. May isa akong hibilas, tumatakbo sa akin. Isugod daw sa ospital si Bunso. Sabi ko, bakit? Hindi daw makahinga. So anong diagnosis sa anak mo? Ayun po, na-undergo po siya ng pneumonia. Pneumonia. Ilang taon siya Opo. noon? 2 months. Sabi ko, Lord, ito po ulit. Sorry Lord, kinu-question na naman po kita. Lord, 2 months lang tinutusukan ng mga karayom. Sinasabi ko doon sa doktor, Dok, dahan-dahan naman. Nanalig si Jayron at patuloy na nagdasal hanggang sa gumaling ang anak. Para kay Jayron, higit sa mga tinupad na dasal, isang mahalagang pangyayari sa buhay niya bilang deboto ay ang mahikayat niya rin sa kanyang debosyon ang kanyang ina na noong una ay hindi sumang-ayon sa pagdalo niya sa traslasyon. January 8, 2010, parang ganun po. Nagpapaalam po ako sa mama ko na mapunta kami ng Quiapo, ng Quirino. Kasi piyesta ng Nazareno. Sabi ni mama, wag, delikado. Hindi mo kaya. Kasi parang ang tingin po sa akin ng mga magkakapit-bahay, malambot, babakla-bakla. Nung tinry na namin, one by one, hanggang sa ako yata yung huling nakasalang, nakaakyat, nakahalik sa krus, sinapurin nila ako. Ang sarap pala sa pakiramdam. At masaya siyang makabahagi sa pakiramdam na ito ang kanyang ina. Pinayagan niya na ako actually na to the point na minsan sumasama na siya. Marahil ay iba raw ang naging landas ng buhay ni Jayron kung hindi siya naging deboto. Before talagang tambay ako, manginginom, magdamag, walang ya sa lugar. Hanggang kailan mo gagawin ang debosyong ito? Hanggat tumihinga po ako. Ang kwento ng buhay ni Jayron ang nagsilbing patunay na ang Poon walang pinipili pagdating sa pagbubuhos ng biyaya. Tunay na mapaghimala, gaya nga ng pagkakalarawan sa kanya. Ibibigay niya kung para sa'yo, pero kung hindi para sa'yo, ipapaunawa niya sa'yo bakit hindi siya para sa'yo ang bagay na yun.
Para kay Jeron, ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat tungkol sa kung sino ka, kundi kung paano ka kumakapit sa gitna ng matinding pagsubok. Sa bawat panata, dala niya ang paniniwala na ang pusong marunong manalig ay hindi kailanman nag-iisa. Angela Lagunsad Castro, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.